Kwenilyuhan ni Yanjo ang ating bida dahil ito ang may pasimuno ng lahat tapos iiwan sa kanya lahat ng responsibilidad. Galit na galit niyang pinagsisigawan ang ating bida habang sinasabi na paano naman niya pasusunodin ang napakaraming tao. Gaya ng Onuri Guild, Sanare Guild. Dagdag pa ni Yanjo na basura ang ating bida dahil ito ang dahilan ng pagtitipon-tipon ng lahat kaya dapat ito ang mag-command sa maraming players. Sa isang banda naiinis na ang Guildmaster ng Sanare dahil sa pagtatalo ng dalawa. Sagot ni Kangwoo na hindi niya maaaring gawin iyon. Tanong naman ulit ni Yanjo na bakit naman hindi. Napapabuntong hininga na lang ang Lieutenant General ng Hwarang Squadron sa pinaggagawa ng dalawang nagbabangayan. Palusot ni Kangwoo na may mahalagang bagay siyang dapat na gawin. Sagot ng galit na si Yanjo na bakit pa ngayon naisipan ni Kangwoo ang bagay na iyon gayong nasa gitna sila ng isang digmaan. Sa isip-isip ng ating bida na sekreto muna iyon, dahil hindi niya pwedeng sabihin na balak niyang lamunin ang mga demon. Bigla silang nagulat matapos makita na paparating na ang mga demons. Pagtingin nila sa malayo ay tumambad sa kanila ang napakaraming demons na papasugod at nanlilisik ang mga mata na handa siyang pagpapatayin. Matapos makita ang napakaraming demons ay kinabahan ang mga players. Napasabi na lang ang isa na parang bumalik sila sa Cataclysmic Day 5 taon ang nakalipas, dahil sa dami ng mga demons. Ayon sa babae na masama iyon, dahil paano naman nila lalabanan ang ganon kadaming demons. Matapang na nagsalita si Yanjo at sinabi sa lahat na iba ang sitwasyon sa Cataclysmic Day dahil may lakas na sila ngayon para laban ang mga demons. Inutos ni Yanjo na una maghanda ang mga mages para mag-cast ng mga spells. At ang mga ranker naman ay pumunta sa unahan para salagin ang mga demons. Kung ano-ano pa ang pinagsasabi ni Yanjo kaya nag-iba ang mga hitsura ng mga players dahil hindi na nila nauunawaan ang mga pinagsasabi ni Yanjo. Mungkahi ni Lieutenant Yanjay na kapag ganun ang sinabi ni Yanjo ay siguradong hindi ito nauunawaan. Napakamot na lang sa ulo si Yanjo at si Kangwoo naman ay pinagtawanan ng pamali-pali na si Yanjo. Humakbang si Yanjo at sinabi na ang pamumuno sa isang labanan ay hindi talaga nababagay sa kanya. Inilipat niya ang pamumuno kay Yanjay at sinabi na ito na lang ang mag-command sa kanilang lahat. Ayon kay Yanjo na dahil hindi na siya ang nakatuka para sa pag-command ay nasasabi niya na komportable na ang kanyang pakiramdam. Naglakad si Yanjo sa gitna ng mga players at nagtungo sa unahan. Sinabi niya sa mga players na huwag ang mga itong mag-alala. Isipin lang ng mga ito na ang gagawin nila ay isang experience event. Kaya kunin nila ang oportunidad na makakuha ng napakaraming experience points para mas lumakas pa sila. Natuwa ang mga players at lumakas ang loob dahil sa experience points na makukuha nila ay magle-level up sila ng mabilis. Inutos niya sa lahat na magsimula na sila. Sa isang banda tahimik lang na nakangiti ang Lieutenant General Yanjay habang naiisip na, sinabi ni Yanjo na hindi niya kayang mamuno sa madaming players. Pero sa kaunting salita na sinabi nito ay na-motivated na nito ang lahat para lumaban. Kaya hindi na niya kailangan pang mag-utos sa lahat dahil sa mga salita pa lang ni Yanjo ay sapat na. Inilabas na ni Yanjo ang kanyang legendary equipment na Blood Chain. Sabay inutos sa lahat na lumaban ang lahat at tandaan sa isip ng mga ito ang tatlong bagay. Una, wala dapat masasaktan. Pangalawa, wala dapat mamamatay. At pangatlo, lahat ng experience ay sa kanya. Sabay sumugod na sila para salubungin ang mga pot-taking demons. Nagpanagpo na ang demons at mga players para magpatayan. Sa mapupulang mata ng isang dambuhalang demon ay makikitang may isang simbolo dito. Katulad ng simbolo sa mata ng isang matanda na nagsisilbing nagpapakilos sa mga demons. Ayon dito na dahil kumikilos na ang mga demon ay hindi na niya kailangan pang tingnan ang mangyayari. Dahil subok na niya ang ganung bagay. Ang matandang may simbolo sa mata ay ang Apostol of Evil, na si Anton Sidorovich. Sa isip-isip ni Anto na ang Gaia system na pinapahina ng mga demon cult sa loob ng maraming taon, ay kasalukuyang mahina na. Nagpasalamat ito sa isang nilalang na tuluyang nagpahina sa Gaia system. Dahil napaagap ang pagdaing nito. Maya-maya ay may dumating na malaking demon na may malaking paa. Sabay tinawag na tao si Anton. Sinabi ni Anton sa malaking demon na hindi pa nito oras para magpakita. Sagot ng demon na hanggang kailan naman siya dapat magtago. Ang demon na nagpakita ay ang ikalimang hell demon na si Uthor.
Tanong ni Demon Yutor na kung hindi pa ba sila pwedeng umalis para pumatay ng mga tao. Dahil ang kanyang mga kawal ay gustong-gusto ng makipaglaban. Ayon pa dito na siya si Yutor at papatunayan niya na ang mga tao ay isa lamang tao na mahihina. Sagot ni Anton na maghintay pa ng kaunting oras si Yutor. Dahil may bagay pa silang dapat na unahin. Habang nakatingin sa larawan ng ating bida ay nasabi niya na dapat makilala muna nila ang isang tao. Ang Korean player na nagligtas sa Japan. Noong mga nakaraang araw, ang cardinal ng Japan demon cultist na si Akiyama ay nagsigawa ng demon summoning. Matapos itong mag-ambush ay nalaman niya mula sa ibang member ng mga ito ang isang bagay na napaka-interesado. Nakita niya sa mga mata ni Oh Kang-woo ang sobrang galit at kagustuhan pumatay. Kung ang isang layunin nito ay iligtas ang maiden o talunin ang mga demon cult, ay nakakasigurado siya na wala lang ang mga bagay na iyon kay Oh Kang-woo. Matapos niyang makita ang mga mata ng ating bida ay napagtanto niya na katulad niya si Kang-woo. Ayon kay Anton na alam niya kung ano ang totoong kagustuhan at hinahangad ng ating bida. Kaya gusto niyang isali ito sa kanilang demon cult at makipagtulungan sa kanya. Sabay nagpalabas si Anton ng demonic energy mula sa kanyang mga kamay at nag-anyo itong kamay na may matatalim na kuko. Dagdag pa ni Anton na narinig niya na si Kang-woo ay kasali sa digmaang ito. Pinatama ni Anton demon energy na may matatalim na kamay sa ilalim ng lupa, habang sinasabi sa Demon Yutor na pakiusap mag-antay pa ito ng kaunting oras. Nagalit si Yutor kay Anton, at sinabi nito na kinikilala niya ang pagtulong ni Anton sa kanya sa pamamagitan ng pagsummon nito sa kanya patungo sa Earth. Pero lumalampas na ito sa linya. Dagdag pa nito na isa lang tao si Anton at siya ay demon kaya wag siya nitong uutusan. Humingi ng tawad si Anton kay Yutor at sinabi na kung maaari ay wag itong kumilos ng marahas. Tanong ni Utes kay Anton na kung ang pagkain sa laman ng tao ay pag-akto ng marahas. Dagdag pa ni Yutor na kahit sa huli ay isa pa ring tao si Anton. Mungkahi ni Anton na inaasahan niya na hindi kikilos si Demon Yutor ng mga bagay na labag sa patakaran ng demon cult. Dahil sa narinig ni Yutor ay nagalit ito at akmang itinaas ang mga kamay para atakihin si Anton. Galit na sabi ni Utes na kung inuutusan ba siya ng isang tao, na siyang ikalimang demon ng hell. Sa palagay ba nito ay susunod siya? Tanong pa nito kay Anton na kung nawawala na ba ito sa tamang pag-iisip. Laking pagtataka ni Yutor matapos kapitan siya ng napakaraming malalaking kamay na likha ng kapangyarihan ni Anton. Kinapitan siya ng malaking kamay sa ulo sabay isinusubo sa lupa, habang ang buong katawan ay hawak ng mga malalaking kamay. Hindi makakilos ang mayabang na demon dahil sa dami ng pumipigil sa kanya. Lumapit si Anton at nagtanong na kung makikinig na ba sa kanya ito ngayon. Hindi nakinig ni Yutor bagkus sinigawan pa niya si Anton at pinagmumura. Dahil doon ay hindi na pinagbigyan pa ni Anton kaya pinatay niya si Yutor sa isang iglap lang. Nagulat ang ibang demon sa sinapit ng kanilang pinuno. Pinagpawisan ang mga ito sa takot na baka sila ang sumunod. Tinawag ni Anton ang mga demons at sinabi na sana kung narinig ng mga ito ang kanyang mga salita. Sa kabilang banda malakas na umaatungal ang papasugod na mga halimaw, habang si Yunjon ay nasa unahan ng lahat at seryusong naghahanda upang atakihin ang mga ito. Sunod-sunod ang ginawa nilang pag-atake upang tapusin ang nagwawalang mga halimaw. Habang abala sila sa pakikipaglaban, sigaw na sinabi pa ni Hayon na dapat umiisip din si Yunjon ng ruta na maaari nilang puntahan papatakas. Inis na sagot naman ni Yunjon na alam niya ang dapat gawin, at huwag siyang pangunahan ni Hayon. Napatawa na lang si Hayon dahil sa narinig, sa kakalmadong sinabi, na ang pinunta nila doon ay upang magbigay ng tuloy, kaya't magpapagpapakiusap pa niyang sinabi, na sikapin ni Yunjong hindi magpadala sa kanyang galit. Sa kabilang banda nagsalita naman mula sa tabi ni Hayon, ang halatang hinahapo na si Lieutenant Go sa kamay pagrereklamong napakabili tumakbo ni Yunjon. Napasingkit pa ang mga mata niya nang makita ang animoy, walang katapusan na digmaan dahil sa dami ng mga halimaw na nasa harap. Nakangiting sinabi naman ni Hayon kay Yunjon na marahil magiging madali lang sa kanila ang lahat, kung kasama nilang nakikipaglaban ngayon ang ating bida na si Kang-woo. Pag-osert naman ni Yunjon na hindi nila kailangan ang isang tao, na tinanggihan ang kanyang dapat gawin, saka nagdudumaling tumakas. Sa kabilang banda, walang kaalam-alam ang dalawa na ang pinag-uusapang si Kang-woo na inakala ni Yunjon na tumakas,
ay nasa likuran lang nila at naririnig ang kanilang mga sinasabi. Gamit ang kakahaya na maging invisible, masuring pinagmasdan ni Kang Wo ang nagaganap na laban sa pagitan ng mga halimaw at player. Ayon sa pagsusuri ng ating bida, sa kasalukuyan ay malaki ang lamang ng mga player laban sa mga halimaw. Sa tulong ng proper support mula kay Sola at sa Sanare Guild, nagagawa ng Red Rose, Huarang at Anuri Guild na makipaglaban ng vlaang kahirap-hirap. Nasabi pa ni Kang Wo sa isip na kung magpapatuloy ito ay aayon ang lahat sa kanila. Gayunpaman, ang pinagtatakhan ng ating bida ay kung bakit hindi pa nagpapakita ang inaasahang daan-daang demon, kaya't naitanong niya sa sarili kung ano kaya ang patagang pinaplano ng mga ito. Napapikit na lang si Kang Wo kasunod ang buntong hininga, saka tinawag ang pangalan ng katabing si Echidna. Inutos ni Kang Wo pumunta si Echidna sa kinaroroonan ng Sun-Ar Guild, at mahigpit na ibinilinch protektahan nito si Sola. Nakahawak sa dibdib namang sinabi ni Echidna na siya na ang bahala, at hindi niya hahayaang may makasakit sa ibiniling dalaga. May pagtataka namang naitanong ni Echidna kung susundin ba ni Kang Wo ang nakaplanong antayin ang paglabas ng mga demon. Mabilis namang sagot ng ating bida na kailangan nilang mag-iba ng plano. Natigilan naman ang dalawa sa pag-uusap nang makita ang pulang animoy ugat na gumagapang sa lupa. Kasunod nito gulat namang napatago sa likuran ni Kang Wo si Echidna nang lumabas mula sa lupa ang isang matutulis at pulang kamay ng halimaw. Nag-umpisa ang matutulis na kukong magsulat sa hangin, na kaagad enmang napansin ni Echidna. Masuri naman itong pinagmasdan ni Kang Wo, hanggang sa matapos nitong isulat ang nais ipahayag. Sa ganoong paraan na ihatid ng demon ang kanyang paanyaya sa ating bida, nang isulat na nais niya itong makausap. Dahil dito nakangising sinabi ni Kang Wo na sa wakas ay nakatanggap siya ng isang paanyaya, na dumalo sa isang piging, habang baka sa gwapong mukha nito ang pagkatakam. Napahawak naman sa kanyang balbas ang matandang apostol na si Anton, nang may paabot na niya ang mensahe sa ating bida. Tanong naman ng isang demon sa tabi nito kung ano ang susunod nilang hakbang. Gigil pa nitong sinabi na kung oras na upang pumatay, ay agad na ipaalam ito sa kanila. Napatawang sagot naman ng matanda na huwag magmadali ang katabing demon, dahil maaari nilang makausap ang pinadalhan ng mensahe pagkatapos ng digmaan. Nang marinig ito ng demon, inis na naitanong nito kung sinasabi ba ni Anton na kailangan ni Pang magintay. Asat pa nitong sabi na ang mga demon na kay-agayan niya, ay uhaw sa dugo at pagpaslang. Tanging malakas na tawa naman ang naisagot ng matanda, kasunod nito may diin niyang tanong kung hindi ba narinig ng demon ang kanyang sinabi. Saka matalim na tumingin dito. Nang mapagtanto ng demon na nagsisimula ng makulitan sa kanya ang evil apostle, nanginginig ang buo niyang katawan kaya't mabilis na yumukod sa harapan nito, sa takot na magwakas din ang kanyang buhay gaya ng nangyari sa demon na si Uthor. Habang nakayuko at humihingi ng tawad ang demon, walang emosyong tinitigan naman ito ni Anton sa kasinabing ayos lang ito. Kasunod nito ang pagtatanong ni Anton kung meron pa bang nasa paligid, ang nais na sumalungat sa sinabi niya. Mabilis na napaatras naman ang iba pang demon na naruroon, sa kapuno ng takot na sinabing walang sino man sa kanila, ang nais na sumalungat sa taong kaharap. Nang makita ang reaksyon ng mga demon, nakangising na sabi niya sa isip na tagumay niyang napapasunod ang mga ito dahil sa takot. Dagdag pa niya na sa ngayon ang kailangan na lang isipin ay kung paano sapilitang maipapatawag ang ating bida. Sumagi pa sa isip ng matanda na gamitin si Sola bilang bihag, upang sapilitang makipagkita si Kang Wo. Matapos makabuo ng plano, agad siyang gumayak upang umalis at isagawa ito. Ngunit bago pa man makaalis, sandali siyang natigilan nang may maramdamang kakaiba. Napansin ng isang demon ang kanyang paglinga-linga, kaya agad itong nagtanong kung meron bang problema. Hindi naman umimik si Anton na nakatingin lang sa kawalan, habang sa isip ay nagtatanong kung papunta na ba ang hinihintay niya. Nang lumitaw ang isang naglilinawag at mabilis na puwersa, napatanong na lang ang matanda kung paano nalaman ng ating bida ang kanyang lokasyon. Nang bumagsak ang isang malakas na enerhiya sa harapan ni Anton na batid niyang mula sa ating bida, nasa isip niyang papatayin na lamang si Kang Wo, sa oras na tumanggi ito sa kanyang alok. Hindi pa man napapawi ang makapal na alikabok, narinig na ng nakatayo at walang emosyong si Anton ang tinig ng ating bida. Agad na tanong ni Kang Wo sa wikang Russia kung anong klase ng pag-uusap ang nais ng matanda,
habang pinapagpag niya ang sariling balikat na puno ng alikabok. May halong pagkamangha namang tanong ni Anton, na paanong nakakapagsalita ng wika nila si Kang Wo. Sagot naman ng ating bida na hindi ito ang mahalaga, dahil ang pinunta niya ang pag-usapan kung ano ang nais ng matandang apostle. Kasunod nito tinapunan ni Kang Wo ng seryusong tingin, ang mga demon na binabalak niyang makbangin. Agad na batid ni Kang Wo, na ang mga demang nasa harap ay mga low-rankang demons, at karamihan sa mga ito ay mula sa 15th hell pababa, habang ang ibang pinakamataas ay mula sa 6th hell. Dahil dito nasigurado ni Kang Wo na walang sino man sa mga ito ang nakakakilala sa kanya. Malakas na tumawa ang matandang si Anton, kasunod ang pagpapahayag kay Kang Wo ng nais niyang mangyari. May pangungumbensing tinanong niya kung alam ba ng ating bida, kung ano ng mga pribilehyo ng pagiging isang demon. Pagpapakita naman ng interes na tanong ni Kang Wo, kung ano ang mga pribilehiyong tinutukoy ng matanda. Pahayag naman ni Anton na ito ay tinatawag na demon enjoyer, na may pagkakaloob lamang ng mga demon cult. Paliwanag pa niya na ang mga tao ay may katapusan ng buhay gaano man ito kay aman at kamakapangyarihan, hindi tulad ng mga demon na walang katapusan ng buhay. Bukod pa dito, hindi din kinakailangan ng demon na kumain o uminom para lumakas. Matapos ito may pagbabaka sakali pa niyang tinanong ang ating bida, kung ano ang palagay nito sa kanyang mga sinabi. Dagdag pa ng matanda na, sila bilang demon cult, ay may kapangyarihang gawing demon ang isang tao. Napangisi naman ang ating bida nang sabihin pa ng matandang apostle, na alam niyang ang mga kagaya ni Kang Wo ay naghahangad ng walang hanggang buhay. Patuloy ang pangungumbinsi ni Anton kay Kang Wo at ang pagsubok na mapapayag itong maging isang demon, dahil ayon sa matanda, sa ganung paraan mabibigyan niya ng buhay na vlaang hanggan ng ating bida. Malalim pang sinabi ng matanda na ang kailangan lang gawin ni Kang Wo, ay ang umanib sa kanila, kasunod ang pag-aabot ng kanyang kamay. Nang seryusong itanong ng ating bida sa matanda, kung talaga bang kilala nito ang mga taong kagaya niya. Nakapikit at buong puso namang sinabi ng matandang apostle, na si Kang Wo ay katulad din niyang may matinding paghahangad sa mga mata. Dagdag pa niya na siya lang ang maaaring makaintindi sa ating bida. Umalangaw-ngaw naman sa paligid ang malakas na tawa ni Kang Wo, matapos marinig ang pangungumbisi sa kanya ng matanda. Parang baliw siyang humahagalpak habang nakapaligid sa kanyang ang mga demon, natakang nanlaki ang mga mata sa reaksyong ipinakita ni Kang Wo. Halata pa ang lalong pagkabigla ng mga ito nang tawagin ni Kang Wo na nakatitawang bastardo ang Apostle of Evil, saka tumatawang sinabi na kahit ang kanyang ina, ay hindi magagawang masabi ang kanyang katangian kahit natitigan pa siya nito sa mga mata. Dahil dito walang emosyong nakatitig ang di makapaniwalang matanda, nang idagdag pang tanong ni Kang Wo, kung paano siya naiintindihan nito. May pangungutya pa niyang ginaya ang mga salitang pangungumbinsi ng matanda, kasunod ang di mapigil ang malakas na hagalpak at sunod-sunod na pagmumura. Kasunod nito nagseryoso ang ating bida sa kanakanjiret na sinabing, huwag umaasta ang si Anton na alam nito ang mga bagay na tungkol sa kanya. Dagdag pa ni Kang Wo na wala hindi siya kilala ng bastardong matanda, saka ipinakita ang kanyang malademonyong mukha. Nang makita ito di man lang nagawang umimik ni Anton, lalo na nang mag-umpisang maglagablab ang apoy sa harap nito, dahilan upang mag-umpisang magbitaka ng lupa. Rinig ang takot na sigawan ng mga demon, pati na rin ang mga yabag ng nagdudumaling pagtakbo ng mga ito upang iwasan ang pagbitak ng lupa. Ngunit huli na nang subukan nilang tumakas dahil mabilis ang pagkalat ng bitik, kaya't ang ibang mga demon sa naglalagablab na apoy sa ilalim ng lupa. Nagawa mang makaligtas ng ilan, ngunit bakas ang matinding takot ng mga ito sa nakitang kakayahan ni Kang Wo. Habang ang matandang apostle ay napamulagat na lang, nang makita ang paglamon ng naglalagablab na apoy sa mga demon na sinuman niya. Sa kabilang banda habang nagkalat ang mga walang buhay na katawan ng monster demon, may pag-aalala namang napasigaw si Yunjon nang magsimulang lumindol, dala ng nangyari pagguho ng lupa. Sandali pa siyang natigilan ng matano ang nagliliwanag na biglang lumitaw sa harapan, kaya't pasigaw niyang naitanong sa mga kasamahan kung ano ang bagay na ito. Matapos ang pagtatanong nasagot din niya ang sarili ng maisip na marahil ito ang sinabi ng ating bida na kailangan niyang gawin, saka may pag-aalalang naitanong sa hangin kung nasa maaayos na kalagayan kaya si Kang Wo. Sa kabilang banda, halos lumuwa ang mata ng apostle na si Anton habang tinitingnan ang malawak na animoy impyerno sa harapan.
Di makapaniwala pa niyang nasabi na paanong ganito kalakas ang isang hawak na tao. Lumikha si Kang Wu ng isang lugar na tila nasa impyerno. May naglalagablab na apoy at maraming malalaking bato na kahalintulad sa Ninth Rings of Hell.